Dakilang Diyos, kami po'y lumalapit sa inyong banal harapan. Ngayon pong hapon po na ito, nagpapasalamat sa inyong pong katapatan, kabutihan, kadikalaan sa aming mga buhay. Salamat Lord sa lahat po ng mga na-accomplish ngayon pong araw na to so far. Salamat po sa inyong mga salita na nahayag, na ituro. Salamat po Panginoon Diyos sa mga fellowships po na nangyari. At this afternoon, O God, we pray that you would sanctify our hearts from any unrighteousness. Panginoong Diyos, alisin niyo po anuman pong karumihan sa aming puso't isipan. Hindi po namin naisin, Panginoong Diyos, na magkaroon po ng balakid sa aming pong pananambahan sa inyo ngayong pong hapon po na to. Lord, alam niyo po ang aming mga puso, wala po kami maitatago sa inyo. Dalangin lang po namin, Panginoong Diyos, na gamitin niyo po ang aming pananambahan, ang aming pagsamba sa inyo para kayo po ay mawalhati, Panginoong Diyos. Lapit po namin patuloy, mga kapatid namin na meron po mga dinaramdam, physically speaking. We pray, God, that you would grant them healing, O God, and strength. And Lord, we pray that you would minister to their needs, comfort them, O God, and let them, Lord, remember that you are the Jehovah Rapha, the God who heals, O God. And dalangin ko, Lord, na kayo pong gumawa, magbigay ng panibagong kalakasan sa kanila. Lapit ko po, Panginoon, bawat bahagi ng aming pong pananambahan sa inyo, na, Lord, walang iba pong maitaas kundi kayo. Lalo-lalo na po ang pagpapahayag po ng salita. Panginoon Diyos, please be with your servant, O God. Please, Lord, grant me the unction of the Spirit, Lord God. Use me mightily this afternoon as I preach your word. I pray, God, na kayo pong magbigay ng puso na nakahanda pong tumugon sa amin, Panginoong Diyos. At dalayan ko, Lord, na if there's one or more than one in our midst, who are not yet certain that heaven is their home, I pray, God, that ngayon pong oras po na ito, Panginoon, maging oras, Panginoon, ng kanilang pong kaligtasan. Maraming salamat po sa lahat. At pagpalain niyo po ang lahat po ng mga gagawin namin, pag-awitan, at maging Panginoon mga special items. Lord, nawa kayo po ang maitaas, Lord. Maraming salamat po. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Tayo po'y manatiling nakatayo, tayo awit. Good afternoon po sa ating lahat. Are you happy this afternoon? Do you know this song? Amen. Do you know this? Ang hina ng choir eh. So once again, first stanza, all together please. Good Christian man, rejoice with heart and soul and voice. Give ye heed to what we say. News, news, Jesus Christ is born today. Oxen as before him bow, and he is in the manger now. Christ is born today. Christ is born today. Good Christian man, rejoice with heart and soul and voice. Now ye hear of endless bliss. Joy, joy, Jesus Christ was born for this. He has opened heaven's door, and man is blessed forevermore. Christ was born for this. Christ was born for this. Last stanza. Good Christian man, rejoice with heart and soul and voice.
great. Peace, peace, Jesus Christ was born to save. Calls you one and calls you all to gain His everlasting hold. Christ was born to save. Christ was born to save. Amen. For our second song, While Shepherds Watch Their Flocks. First stanza, all together please. While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground, the angel of the Lord came down, and glory shone around, and glory shone around. Second stanza. Fear not, said he, for mighty dread had seized their troubled mind. Glad tidings of great joy I bring to you and all mankind. To you and all mankind. Third stanza. To you in David's town this day is born of David's line the Savior, who is Christ the Lord, and this shall be a sign, and this shall be a sign. Last stanza, please. All glory be to God on high, and to the earthly peace. Goodwill henceforth from hand to man, begin and never cease. Begin and never cease. Amen. Maraming pong salamat. Pwede na po kayo makaupo. Amen, and good afternoon po sa bawat isa. Okay, are you glad to be in the Lord's house this afternoon? Amen. Okay, so habang busy na tayong lahat, ang prayer natin, let us continue to quiet our hearts. Mag-focus pa rin tayo despite of all the maraming happenings, marami na tayong iniisip. Pero sa ating pananambahan ay huwag pa rin natin kalimutan na ang center ng pananambahan ay yung ating Panginoon. Kaya mag-focus pa rin tayo doon at huwag tayong ma-sideway, no? Doon sa kaabalahan ngayon. Okay? Ito yung mga, I think yung una natin kailangang ma-remind, itong this coming December 24 and December 31 na kung saan in-announce si Pastor kanina na yung ating prayer meeting ay mag-i-start ng Luncheon Fellowship muna, and then after that, tinanong ko si Pastor mga roughly around 1:30 ay mag-i-start tayo ng ating prayer meeting, afternoon service. Diretso na natin yon. Okay, so please take note and be reminded netong dalawang schedule na to, December 24 and December 31. So I'm not sure kung ang mga other activities ay cancel muna, no? But pag-pray natin, ang sabi nga kay Pastor, yung school ministry, bakasyon definitely. Pero yung jail ministry, walang bakasyon, no? Hindi sila pwede magbakasyon. Yung mga nasa jail, bakasyon na yun, biro lang. So, yun yung mga, pag-pray pa rin natin ang ating mga activity na meron tayo. Nakikita ko doon sa natin, ang regular activity natin, yung barangay ministry, company ministry, jail ministry, kanlungan ng kabataan, yung bahay pag-asa, police, saka yung school ministry.
So magre-resume yung the rest next year, pero alagaan natin sa prayer itong mga mga prayers, mga item na ito na dapat kasama. Then sama natin for this week ang mga foreign missionary na dapat natin ipag-pray, missionary sa Bangladesh, missionary Juanito Manuel and family. Sa Indonesia naman, missionary Peter Ayon and family. And then sa Indonesia rin, missionary Joseph Apellanes and family. Then missionary Leonides Balonso also sa Indonesia. Sa province naman ng Pangasinan, pag-pray natin sila Pastor Emmanuel Bea and family, Pastor Elmer Marso, Pastor Angelo Rangel, Pastor King Tugade. Yan po yung sa Pangasinan. And then, lagi nating isama sa panalangin natin. Huwag nating kakalimutan si Pastor Banghal, si Ma'am Jing, even si Ma'am Lisa, sama rin natin si Ma'am Pam. At nandito sa listahan ng ating ng banner natin, yung pangalan ng mga church member na dapat sama natin sa prayer this week. Kaya napaka-importante, no? All throughout the year na nakita ko kung paano kumilos yung Panginoon sa pagsusuportahan natin sa panalangin. At wag natin yung pabayaan. Despite na busy tayong lahat, pero wag natin pabayaan yung panalangin sa isa't isa. I believe yun ang isang malaking dahilan na sinustain tayo ng Panginoon kasi yun yung ginagawa natin na pinapanalangin natin ng isa't isa. Then yung mga dates to remember natin, sa January 5 mag-resume yung academy, January 6 naman mag-resume yung seminary, then January 15 to 16 magkakaroon po tayo ng prayer conference. So sama na natin sa calendar natin, block natin sa calendar natin, napaka-importante at bigyan natin ng priority din itong prayer conference. I believe this is in preparation for our upcoming missions conference, February 3 to 6. So pag-pray natin yung mga leaders natin, suportahan natin mga leaders, and of course, pag-pray din natin yung mga speaker na sila ang gamitin ng Panginoon to continue to challenge us. At ilang tulog na lang, biglang eto na, January na, tapos busy na kagad tayo sa preparation natin para sa missions conference. Kaya tuloy-tuloy na tong mga activity natin. So huwag tayong ma-sidetrack para dito. So ito muna ang ating mga announcements sa hapon na to. Once again, good afternoon po.
tumayo po tayong lahat at let's sing our welcome song for this afternoon, God's wonderful people. All together, please. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. One more time, please. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. I love the thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. What a sight just to see all the happy faces praising God in heavenly places. What a thrill that I feel when I get together with God's wonderful people. Amen. Thank you so much. Pwede na po kayo makaupo.
Naka-on na ba? Naka-on na? On na. Okay, thank you. Amen. It's indeed a season of light. Amen. Kaya, kasi yung sineselebrate po natin yung birthday ng light of the world. And that's none other than our Savior, Jesus Christ. But before we would proceed to our preaching this evening, I just wanted to say to you, mga members po ng Mountain View Bible Baptist Church, let's use this as an opportunity to bring out the gospel of Christ, no? To preach the gospel of Christ. Ito pong time na to. And we have a lot of gospel tracts. Meron po tayong mga tracts talagang naka-specific para sa Christmas, no? Sa time, Christmas time. And so I would like to encourage you to grab some and give out to your loved ones during the time na magkaroon po kayo ng family gathering. And if you get the chance, no, of course, no, the Lord, just look for an opportunity, and if the Lord opens doors of opportunities, grab them. No? Grab po yung time na yon, yung opportunity na yon na may paliwanag po natin sa ating mga kaanak ang tunay na dahilan bakit po may Pasko, bakit may Christmas. No? What was the reason why the Lord Jesus Christ came on this earth? And one more thing po, ay sa update lang, no, sa ating sa gawain po dun sa Manuali. In fact, Sir Jun and Ma'am Ami ay nandun po sila ngayon, and yung pong gawain doon ay by the grace of God pinagpapala ng Panginoon. And they had to, kailangan po nilang pasimentohin yung yung kanilang flooring doon, and also they need to put up another CR for of course yung mga attendees po. And the church sent a help, no, para po sa gawain doon. We sent 35,000 in order to complete the project. And so let's pray that God will continue to bless yung po mga mission works or mga mission po ng Mountain View Bible Baptist Church. And not only yung mga missionaries for Mountain View Bible Baptist Church, but all the missionaries, no, na mga sinusuportahan po natin, that the Lord will continue to cause the work to thrive. And alam po natin na napakahalaga po ng kaluluwa. We cannot put a price tag on the soul of man. Kaya this coming year, 2026 po, it is my desire and prayer na mag-improve po tayo dun sa aspeto na yun, that we would have, more opportunities for us to spread the gospel message. And we cannot afford to be satisfied with what we have accomplished so far, with what the Lord has accomplished so far, rather, through us. We need more. No, we need to do more. We need to win more for the Lord. And I know that we can improve. Amen. Pwede po tayo mag-improve. Sabi nga, the biggest room in the world is the room for improvement. And so I hope that by 2026, all of us here would aspire to be better and more effective servants of God. Tayo po ay, by the grace of God, we will take advantage of every opportunity that we have as mayroon pa rin tayong kalakasan. Let's seize that opportunity na tayo po ay makapaglingkod sa Panginoon, lalo-lalo po sa pagpapahayag po ng Ebanghelyo po ni Kristo. And so let's pray. Marami po tayong mga nakita mga professions of faith this year, 2025, and I hope po we're doing our best in order to follow them up. At panalangin po natin, let's pray that the Lord will give us more doors of opportunities for us to be able to minister to people. So this evening po, I'd like to invite everyone to turn your Bibles to the book of Genesis, chapter number 3. Genesis chapter number 3. We will be reading verses 15 to 21. Genesis chapter number 3, verses 15 to 21. Genesis chapter number 3, verses 15 to 21. Time goes by so rapidly. In 4 days' time, just imagine, parang kailan lang. 4 days' time po ay Christmas na. And I believe last year, yung Christmas Day fell on a Wednesday. Am I right? Nandito tayo noon, di ba? Yung iba sa atin dito, most of us were here
last Christmas, Christmas last year. O, hindi pala, tama ba? O, tama, last year nga pala. Na minsan nalilito tayo, no? Minsan, sabihan nabanggit ni Sir Lola kanina. So, sobrang, ang lapit na mga months, no? Sabi natin last year, pero this year pa rin pala yun, ano? So, but I know that the Lord still has so much in store for each and every one of us. Genesis chapter number 3, verses 15 to 21. Genesis chapter number 3, verses 15 to 21. The book of Genesis is the book of beginnings. No? Ito po ay a very interesting book. And so let's look at the Genesis 3, verses 15 to 21. If you have found the passage, say a big loud amen. Okay, let's read this together. Verse number 15, ready, begin. And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. Unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow and thy conception. In sorrow thou shalt bring forth children, and thy desire shall be to thy husband, and he shall rule over thee. And unto Adam he said, because thou hast hearkened unto the voice of thy wife, and hast eaten of the tree of which I commanded thee, saying, Thou shalt not eat of it, cursed is the ground for thy sake. In sorrow shalt thou eat of it all the days of thy life. Thorns also and thistles shall it bring forth to thee, and thou shalt eat the herb of the field. In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground, for out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. And Adam called his wife's name Eve, because she was the mother of all living. Unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. We go back to Genesis 3:15. The Bible says, And I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. A lot of preachers and even Bible scholars call this as the first gospel, the first good news. And so again, the term we use is protovangelium, isn't it? Amen? That's the first prophecy regarding the coming Savior. So this evening po, we're going to look at a message entitled, The First Declaration of the Lord's Incarnation. The first declaration of the Lord's Incarnation. Let's go to the Lord in prayer. Panginoong Diyos, maraming salamat po sa inyo pong kabutihan, katapatan. Salamat, Panginoong Diyos, na kami po ay pinagtipon niyo muli, Panginoon, dito po sa gusaling ito. In order for us, Lord, to fellowship around your word. And I pray, God, na kayo po ang magpala sa aming pong pag-aaralan ngayon, Panginoong Diyos. Na, Lord, dado po namin ma-appreciate, Panginoon, ang ginawa niyo po para po sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, that our hearts and minds would be filled with thanksgiving and praise for all the sacrifice, O God, that our Savior has made in order for us to be delivered from the penalty of sins. O Lord, salamat po, napakarami pong mga dahilan para kami po'y magpasalamat sa inyo. What shall I render unto the Lord for all His benefits toward me? And Lord, tonight I pray that you would grant us your forgiveness, and I pray, God, that you'll be with your servant, Lord. Grant me the unction of the Spirit, O God, and Lord, please use me, Lord, mightily for your glory and for your honor, Lord, tonight. I pray, God, if there's one or more than one in our midst who are not yet 100% sure that heaven is their home, I pray, God, na ngayon pong gabi po na to, now, Lord, ay kanila pong ma-realize kung gaano po ka-importante ang eternity, Panginoong Diyos. Everything would come to pass, but Lord, what matters most is our home after this life is over, O Lord. We thank you, we ask all these things in the most precious name of your Son, Jesus Christ. Amen. You may be seated. Maraming salamat po. Sabi ni Brother Mike kanina, Pastor, kapag nilagay yung mic dito sa side mo, natatamaan mo, natamaan ko rin yung sa likod, ano? So, hindi ko alam kung saan na ilalagay yan, ano? Kung pwede siguro, gapos na lang kamay ko para hindi ko matamaan. But anyway, nagkakaroon kasi ng pag natatamaan po, ay parang pumuputok-putok, no? But anyway, this evening, we're going to dwell on the subject, the first declaration of the Lord's incarnation. So, marami iniisip natin, this probably you may think that this is an odd place to proclaim a message on the first advent or the first coming of the Lord Jesus Christ.
This is supposed to be, this season is supposed to be a time of rejoicing and merriment. But how come na ang pinag-uusapan natin ngayon is a very sad and tragic account of the fall of man. But mga kapatid, we will notice that in this sad and tragic account, where we would first see and hear the message of the good news na nanggaling po sa ating Panginoong Diyos. And that's why our message is entitled, The First Declaration of the Lord's Incarnation. Kanina po sa Couples Fellowship we dwelt on the subject, the incarnation of Jesus Christ. Kapag sinabing incarnation, God taking the form of a man. Yun po, God became man. Yan po yung incarnation. So, makita po natin dyan na talagang hindi po, it doesn't make sense to us. Why would God take the form of a man? Why would He do that? Isa lang po ang dahilan, mga kapatid, mga kaibigan, mahal niya tayo. Wala na pong ibang dahilan, bakit po nagkatawang tao ang Diyos, aside from the fact that He loves us. Mahal po niya tayo, mga kapatid. Kaya po, napakahalaga na makita po natin ito. So, this evening po, I know that most of you, are, if not all, are familiar with this account. Ito po yung account ng fall of man. Ang Panginoon po ay napaka-close po. Ang ganda po ng relasyon ng Panginoong Diyos sa tao prior to the fall of man. Makikita po natin kung ano po yung mga opportunities, mga privileges na ibinigay po ng Diyos kay Adam and Eve, na enjoy po nila ito po mga bagay na ito. However, the Lord has made a command, has issued a command to Adam, na sabi niya, kapag kakainin mo of all the fruits of the trees in this garden, you can eat. Pero sabi niya, merong isang tree doon na kailangan niyong iwasan. The tree of the knowledge of good and evil. Kapag sabi po ng salita ng Diyos, kapag kinain niyo yon, that day you will die. Sa araw na yon ay mamamatay kayo. And so, sure enough, ang nangyari po is Adam and Eve fell into sin. The first disobedience of man is recorded in this account. Is recorded in this account. And so makita natin, mga kapatid, na nangyari po sa kanila is they died, not physically right away, but spiritually. Sila po'y napahiwalay po sa Diyos. No? Ang ganda ng relasyon po ng tao sa Diyos before. And, God walked with man before the fall of man, and yet because of the disobedience of Adam, sabi po ng Romans 5:12, for as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, so that all have sinned. Yung one man na yan, walang iba po kundi si Adan. Si Adan po ang naging dahilan bakit pumasok po yung kasalanan dito po sa sanlibutan na to. At bakit po bawat mapapanganak after Adam existed, o after Adam, lahat po na panganak at mapapanganak ay mapapanganak na spiritualidad, na hiwalay po sa Diyos. So, this evening, let's look at, alam nyo, palagi nating sinasabi ito, the Lord is not caught by surprise with anything that's happening in our lives. Hindi po siya nasashock. No, the Lord, hindi po nasashock. Ay, hindi ko alam yan. I did not see that coming. No, wala pong ganon sa Panginoon. Our God is a boundless God. Our God, knows no limits. Yan po yung ating Panginoong Diyos. And even this event, alam na po ng Panginoon na long before na si Adam and Eve ay magkakasala sa Panginoon, alam na po niya yan from eternity past. And ang Panginoon po, tayo, minsan may iniisip natin, wala akong mahanap na solusyon sa problema ko. Alam niyo yung Panginoon, sa Kanya, every problem may solusyon eh. The worst problem of man, meron po siyang solusyon na ibinigay, mga kapatid. Tignan natin yung Genesis chapter number 3, verse number 15, nang pagkatapos po na yung pong binanggit niya po yung mga bagay, mga consequence po, nung sila'y magkasala, sinasabi po ng Bible, let's begin reading from verse number 14. When he talked to, of course, yung serpent po ginamit ng diablo in order to
Eve. And the Lord God said unto the serpent, because thou hast done this, thou art cursed above all cattle, and above every beast of the field. Upon thy belly shalt thou go, and dust shalt thou eat all the days of thy life. And verse number 15, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. And then, ayun na po, no, nag-continue na siya dun sa mga consequences po ng kasalanan po ni Adam and Eve. And kaya ngayon, hanggang ngayon po, ini-endure natin yung mga yan. Ano? Yung po mga choices nila noon, yung consequences hanggang ngayon, nagtitiis po tayo ng mga consequences. Dahil po sa mga wrong choices po nila. Alam mo, ganun din po sa atin. Ano? Do you know that the choices we make today will not only determine our future, but it will determine the future of those whom we love? Kaya po napakahalaga na maging maingat po tayo sa ating mga desisyon sa ating buhay. So here, we find in Genesis chapter number 3, verse number 15, first of all, we can find the person of the seed of the woman. The person of the seed of the woman. Wala pong seed of the woman except the Lord Jesus Christ. Lahat po tayo rito, seed of man. So, ibig sabihin, only the Lord Jesus Christ is referred to as the seed of the woman. In verse number 15, the Word of God says, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. We can see his supernatural conception. His supernatural conception. Binanggit siya rito, seed of the woman. We are told that this one who is coming will be the seed of the woman. And this is strange, because by God's very design, the seed is provided by male members of every species. Alam natin yan, ano? Yan po yung design po ng Panginoon. But we are told here that the woman will produce an offspring without the aid of a man. Kaya ito po ang sinasabi natin, this is a supernatural conception. So this verse gives us the first wonderful and awesome truth that will be more fully revealed later on. This verse is the first prophecy of the virgin birth of the Lord Jesus Christ, the proto-evangelium. Yan po yung theological term. Proto-evangelium is a compound word of two Greek words, yung protos meaning first, and evangelion meaning good news. Kaya it's the first good news. It's referred to as the first mention of the good news of salvation in the Bible. So, maliwanag po, noong pa man ay, nung sa book of Genesis pa lang, talagang pinapasay na magiging birth ng ating Panginoon ay virgin birth. Virgin birth. Because there was no aid of a man. No? Yung Panginoon po, ang siyang gumawa po nito. God indicates that He will send His Lamb into the world through a woman without the involvement of a man. Of course, we know this how the birth of Jesus came about. In Isaiah chapter number 7, let's turn our Bibles to the book of Isaiah chapter number 7, verse number 14. Dito po maliwanag nakasaad po yung one of the prophecies that yung Savior ay he would be conceived by a virgin. Na makita natin dito sa Isaiah chapter number 7, verse number 14. Kaya po mga kapatid, no, yung iba pong mga Bible versions ay iba yung mga sinasabi nila, no? When it comes to the virgin, they attack the virgin birth of the Lord Jesus Christ. In Isaiah 7:14, in the King James Bible, which is, the inspired, the preserved word of God, amen? Sabi ng Biblia, therefore the Lord Himself shall give you a sign. Behold, a virgin shall conceive. Magdadalang tao ang birhen, and bear a son, and shall call his name Emmanuel. There is a version, hindi ko makalimutan to, no? Yung pangalan pa naman ng version is Good News Bible, but it's bad news. Kasi mali eh. Ang kanya pong translation ay ganito. Therefore, the Lord Himself shall give you a sign. A young woman who is pregnant. Yan po ang Good News Bible. Good news, quote and quote. Bible. Hindi po tama yan, mga kapatid. That attacks the virgin birth. That attacks the person of Jesus Christ. And so, hindi, maliwanag po, sabi ng Biblia, therefore, the Lord Himself shall give you a sign,
Behold, a virgin shall conceive. Yun sa Good News Bible, buntis na. A young woman who is pregnant, sabi, dito sa King James Bible, future pa lang. At alam niyo mga kapatid, alam naman natin that every young woman is a virgin. The Bible used the word virgin, mga kapatid. Makikita natin how pure. Yung pong vessel na ginamit po ng Panginoon in order to bring the Lord Jesus Christ into the world. And so the Word of God says clearly, behold, the virgin shall conceive and bear a son, and shall call his name Emmanuel. And that has been fulfilled in Matthew chapter number 1, verses 18 to 25. Why is this important? The Bible clearly teaches that sin and the sin nature are handed down through the man. In Romans chapter number 5, verse number 12. Kaya hindi po pwede na si Jesus Christ po ay may panganak at manggaling sa lineage po ni Adam. Why? Because that would mean that he was also a sinner. Kasi napakaliwanag, sabi po ng Acts chapter number 17, verse number 30, if I'm not mistaken, sabi po ng Biblia, all nations came from one blood. Lahat po ng mga bansa ay nanggaling sa isang dugo, and that's another than the blood of Adam. But here, the birth of Jesus was, however, very different since he came into this world without a human father. He was born pure and sinless. Thus, he was qualified to die for the sins of humanity. 2 Corinthians 5:21 says clearly, he was made to be sin for us who knew no sin, that we've been made the righteousness of God in Him. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Napakaliwanag mga kaibigan, mga kapatid, na si Jesus Christ po wala pong kasalanan. He never committed any sin. He was never tainted by any sin, mga kaibigan. Wala po siyang nature ng makasalanan unlike you and me. Nang dahil tayo po ay nanggaling po kay Adan, so lahat po tayo ay makasalanan sa harapan po ng Diyos. But the Son of God, He's not a sinner. Amen? He's pure, mga kapatid. He is undefiled. The harmless Son of God. And that's the reason why He was the only one who's qualified to pay for the sins of the world. Because siya po ay pure, siya po ay perfect. Yan po sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya praise the Lord, no? Jesus Christ, that baby that was born in Bethlehem was no ordinary baby. But He was and is God in the flesh. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. When he took the form of a man, He was still God. Amen? He did not get rid of His deity during the incarnation, mga kapatid, but He took another form, and that form is the form of human, yung pong human form niya, mga kapatid. So that makes the Lord Jesus Christ 100% God and 100% man. So yan po ang ating Panginoong Hesukristo. Maliwanag po, let's turn our Bibles, Philippians chapter number 2. A very familiar passage in the Scripture, verses 8 to 11. Philippians chapter number 2, verses 8 to 11. Let's begin reading from verse number 5. The Bible says, let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who, being in the form of God. The word form there has the idea of essence, nature. The nature of Jesus is God. Amen? The essence of Jesus is God. Yan po yung kalikasan ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi niya rito, thought it not robbery to be equal with God, but made Himself of no reputation, and took upon Him the form of a servant, and was made in the likeness of man. So we find His supernatural conception, the seed of the woman. Not only that, let's go back to our text in Genesis chapter number 3, verse number 15. Genesis chapter number 3, verse number 15. The Word of God says, and I will put enmity between thee and the woman, and between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. We can find his spectacular clash. His spectacular clash. The seed of the woman was coming to the world to do battle with the forces of evil. We are told that he was coming to bruise the serpent's head. This refers to a fatal injury. He would crush
the head of the serpent. Yan po ang ibig sabihin nun, mga kapatid. And sure enough, that has happened. No, he was not coming to improve their environment. He was not coming to improve mankind's social standing. But he was coming to defeat evil. Yan po sinasabi ng Biblia. Let's turn our Bibles to the book of Hebrews chapter number 2, verse number 14. Hebrews chapter number 2, verse number 14. The Word of God states, "For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he, pertaining to Jesus Christ, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil." Yan po yung nangyari doon, mga kapatid. His death destroyed the power of the devil. Yan po maliwanag na sinasabi po ng Biblia. So, this promised one was coming to deliver humanity from the sin into which it had just fallen. Luke 19:10, alam natin yan. Many men and women would battle evil over the years, but this one would deal it a death blow. He was coming to do for men that which they could never do for themselves. He was coming to secure their liberty from the bondage of Satan. Yan po ang dahilan bakit po ang Panginoong Hesukristo ay pumunta dito sa lupa. He came to secure our liberty and salvation from sin. Yan po ang naisin po ng ating Panginoon, mga kapatid. Yan po ang dahilan bakit siya nagkatawang tao. Inuulit-ulit natin to, napakaganda ng sitwasyon niya sa langit. A perfect situation, mga kapatid. And yet, the Lord chose to inconvenience Himself para lang po tayo maabot niya, mga kapatid. Para po tayo makarating po sa langit. Kasi kung hindi nagpakumbaba ang ating Panginoong Hesukristo, nabanggit ko sa kanina, no, yung about dun sa ating lesson, how to stop wars, di ba? Ang first reason doon, ang first way means in order to stop war is to practice humility, walk in humility. You know, ganun din ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Before, man and God were at odds with each other. Wala po, no, magkaaway po yung Diyos at tao. Yan po maliwanag sinasabi ng Biblia. But sinasabi ng salita ng Diyos, dahil sa pagpapakumbaba ng ating Panginoong Kristo, man can be reconciled to God. So yun po yung nangyari. Kaya napakalaki na nagagawa ng humility, mga kapatid. Aren't you glad that the Lord Jesus Christ humbled Himself? Amen? Otherwise, you and I won't be here. Otherwise, you and I are still in a miserable condition. Otherwise, you and I are still in a terrible plight. Kapag namatay po tayo, siguradong impyerno po ang bagsak natin, mga kapatid, if the Lord did not humble Himself. Kaya praise God that His death reconciled us to God. Yan po maliwanag na nakasaad po sa salita po ng Diyos. So so far, we've seen the person of the seed of the woman in verse number 15. And then secondly, tingnan po natin, sabi ng Biblia, kung ano po magiging resulta ng battle na yun, ano? Ano po magiging resulta ng warfare na yun? Sabi ng Biblia, it shall bruise, sabi ng salita ng Diyos, thy head, and thou shalt bruise his heel. Secondly, we can see the pulverizer or crusher of Satan and his wiles. The pulverizer or crusher of Satan and his wiles. We can find here that he comes as an invincible combatant. He comes as an invincible combatant. The word enmity means hatred or enemy. Yan po, it brings to mind the natural hatred humans have for serpents. Sino rito na enjoy niya yung ahas? Meron po ba sa inyo rito? Meron ako nakita na video, Cobra King yata, no? Tama ba? Kaya lang, nangyari po sa kanya ay kinagat siya ng ahas and then namatay rin siya. No, hindi natin, we're not fond of serpents, of snakes, di po ba? Ayaw po natin yan, no? We hate snakes. No? But, there's much more in view here. The enmity or hatred referred to here runs far deeper than of a man hating a snake. It refers to the hatred Satan possesses toward the Lord. And all the Lord represents. Ganun po, mga kapatid. Do you know that Satan hates you? If you are saved this evening, Satan hates you. Satan will never love you. Yan ang tandaan natin, mga kapatid.
Satan will never decide something for your own good. And alam nyo kaya tayo dinadaya ni Satan? Because he hates us. Yan ang katotohanan dyan, mga kapatid. He hates our God and he hates everyone that represents our God. Kaya yan, ano? He's there to destroy us. He's there to ruin our lives. Yan po si Satan. And so makita natin dito, it is a hatred that desires nothing less than the overthrow of the Lord and His kingdom. Yan po ang gusto ni Satan. It is a hatred that demands the death of God, the installation of Satan as God. Gusto niya pong maging Diyos, maging katulad po ng Diyos. Yan po ang sinasabi ng salita po ng Panginoong Diyos. Kaya po gano'n na lang, no? Talagang, kinamumuhian ng dyablo yung pong mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga anak ng Diyos. Kinamumuhian ng dyablo yan. Well, kasi unang-una, wala na siyang magawa sa atin eh. He cannot take away our eternal life. Amen? Once saved, we are always and forever saved. The moment we got saved, we became a possession of the Lord Jesus Christ. And the devil cannot do anything about it. Amen? Hindi po niya maaga yung eternal life. The moment we repented from our sins and trusted Christ as our Savior, we are eternally secured. And no matter what happens, we're going to heaven. Pero meron siyang magagawa, mga kapatid. Tandaan nyo, John 10:10, the Bible says, the thief cometh not but for to steal and to kill and to destroy. Yan po ang mission po ni Satan. He wants to steal your joy. He wants to kill your effectiveness in serving the Lord. No, he wants to rob that joy na meron po tayo sa paglilingkod po sa ating Panginoon. And he wants to destroy us. Yan po yung ultimate goal ng dyablo, ng ating kaaway. Satan did everything in his power to stop the seed of the woman from being born. Alam niyo nangyari, no? Di ba? He worked through Cain to kill Abel. In Genesis chapter number 4. He sought to corrupt the human bloodline through evil marriages. In Genesis chapter number 6. Makikita natin yan. He tried to kill the people of Israel in Egypt. In Exodus chapters 1 and 2. He tried to bring about their destruction by leading them to gross idolatry during the kingdom years of Israel. And even during the time of Esther, remember? Di ba? Ang ginagawa ng diablo, he attempt na sirain niya yung race na kung saan manggagaling ang tagapagligtas, walang iba kundi si Kristo. The Jewish people, even during those times, were oppressed people. Until now, mga kapatid, alam natin, nakikita natin yan, napakarami pong kumakalaban sa mga chosen people of God, the Israelites. I am not saying since they are the chosen people of God, automatically sa halangit na po sila. Hindi ganon, mga kapatid. Pero tandaan natin, sabi po ng Panginoon kay Abraham, I will bless them that bless thee, and I will curse them that curse thee. Nangyayari po yan ngayon, mga kapatid. Alam natin yan. Just recently, dun po sa Sydney, Australia, ay nagkaroon sila ng Hanukkah. Yan po yung yearly, may celebration po sila regarding do sa, victory nila over, I think, mga Greeks during the time that the Greeks a group of Greeks po tried to ruin yung temple o kaya parang i-conquer po yung land of Judah and sila po ay nanalo. So sila po ay nagse-celebrate and then all of a sudden, father and son po, ay bigla na lang sila nag-open fire. They open fire and then marami po mga namatay. So, makikita po natin, na yung pong nation of Israel ay talagang tinitira po. At makita natin that Satan tried to destroy the Lord as an infant in Matthew chapter number 2. As a baby, as a young child, I mean. Naalaman nyo na si Herod po, di ba? Siya po ay nag-utos na ipapatay lahat ng mga children 2 years old and below. Yan po yan. What Jesus, the blessed Lamb of God, came into this world as a blessed and victorious Redeemer. So, ginawa po ng dyablo ang lahat para pigilan po yan. Para pigilan po yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Tandaan ninyo, during the time, may mga tao po that were trying to stone him to death. Pero he was miraculously delivered from them.
Kasi tandaan natin mga kapatid, katulad ng mensahe kanina, God carries out His plan in the right place at the right time. It was not time for the Savior to die yet during that time. Pero praise God mga kapatid, na pinakita po ng Panginoon how in control He was. Amen? And He still is in control of everything. So we said, He comes as an invisible combatant. Not only that, He comes as an infinite conqueror. The servant is told that he will bruise the heel of the seed of the woman, but the seed of the woman will bruise the head of the serpent. The word bruise has the idea of crushing or striking. Yan po sinasabi ng Bible, the serpent might strike the heel of the coming lamb. The Lamb of God endured a death for the human race, but death could not hold Him. Praise God. Amen? No, the Lord Jesus Christ, He died, He was buried, but after 3 days, He rose again. Now, what a blessing to know that. Di po ba? Kaya sabi ng Biblia, kung ang tagapagligtas mo ay nanatiling patay, of all people, we are the most miserable. Wala pong kabuluhan itong ginagawa natin ngayon. Kaya nga sabi nila, yung Christianity po ay nakabase po sa person. Kasi kung walang Christ sa Christian, ang matitira I-A-N, I am nothing. But praise God, because yung tagapagligtas po natin ay totoo. Praise God, ang tagapagligtas po natin, although He died, nalibing siya, pero after 3 days, He rose again. Kaya lahat ng ating mga ginagawa ay may kabuluhan. Kaya yan po yung context ng 1 Corinthians 15:58. Sabi ng Biblia, therefore, because the Lord Jesus Christ has risen from the dead, sabi po ni Apostle Paul sa Church at Corinth, therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, always abounding in the work of the Lord, for as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Because we have a resurrected Savior. Yan po ang katotohanan dyan, mga kapatid. Although His death po destroyed the power of the devil, mga kapatid, but yung kanyang resurrection confirmed His victory. The resurrection of Christ has confirmed His triumph over the devil. Kaya praise the Lord, what a Savior you and I have this evening. Amen? Okay, so far we've seen the seed of the woman, the person of the seed of the woman. Now secondly, nakita po natin the pulverizer of Satan and his wiles. And then finally, amen? Verse number 16. Okay, sabi ni Sir Jeff kanina, kasi may mga fellowships pa after this, no? Sabi niya, Pastor, abot ka ba ng alas 7? Tignan natin. No? But anyway, 6 o'clock pa lang, maaga pa. Verse number 16. Tingnan po natin ang verse number 16 of Genesis chapter number 3. Sabi po ng Bible, unto the woman he said, I will greatly multiply thy sorrow. Ito, nabanggit ko na sa inyo kanina to. No? Let's jump to verse number 20. The Bible says, and Adam called his wife's name Eve because she was the mother of all living. And then verse number 21, unto Adam also and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Finally, we can find the passionate Savior of the world. The passionate Savior of the world. Sabi ng 1 Timothy 4:10, He is the Savior of all men. All means all. Amen? All means all. Ibig sabihin ng all, lahat po ng tao, hindi iilan lang. Siya'y tagapagligtas ng lahat ng tao, kaya I have a hard time believing yung tinatawag na Calvinistic teaching. That's a wicked teaching. That teaching came from the devil. Kasi yung diablo, gusto niya po na mamatay yung ating zeal when it comes to winning souls for Christ. Ito, nabanggit ko ito during the, last Friday, during our seminary Christmas fellowship. Napakahirap mag-witness kapag Calvinist ka eh. Sasabihin mo sa tao, kung magiging honest lang yung Calvinist sa pag-witness, sasabihin niya sa tao, pasensya ka na, hindi ko sigurado kung mahal ka ng Diyos. Pasensya ka na, hindi ako sigurado kung namatay si Kristo para sa iyo. Kung magiging honest ang Calvinist. Pero praise God that Calvinistic teaching is not the teaching of the Word of God.
The Word of God says clearly, mga kapatid, that God loves all. Lahat. Kaya tayo, kapag tayo magpe-preach, don't hold back. Don't be reluctant in telling somebody that the Lord loves him. Na mahal po siya ng Panginoon. At ang Panginoon Jesucristo ay namatay para sa kanya. Yan po ang maliwanag na sinasabi ng salita ng Diyos, mga kapatid. He's not just a Savior of chosen men, but He is the Savior of all men. Yan po sabi ng salita po ng Panginoon Diyos. Imagine the horror that must have filled the hearts of Adam and Eve as they witnessed death for the very first time. Kasi makita natin, let's go back to Genesis chapter number 3. Tignan natin, pagkatapos po sinabi yung mga consequences sa mga nagawa nilang kasalanan, tignan yung ginawa po ng Panginoon. Kasi nung makita sila ng Panginoon, they tried to cover themselves with sewed fig leaves. Balikan lang natin, Genesis chapter number 3. Tignan po natin Genesis chapter number 3. Verse number 7. Nung sila po ay kainin na nila yung fruit of the knowledge of good and evil, what has happened? Look at verse 7. And the eyes of them both were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves aprons. So ang ginawa po nila, sa kanilang sariling kalakasan, they tried to cover themselves. They tried na idamitan po nila yung kanilang kahubaran, mga kaibigan, mga kapatid. Do you know that's a picture of good works? That's a picture of trying to be righteous before God by your own strength. Yan po yung pinipicture niyan, mga kaibigan, mga kapatid. Pero po, nung makita sila ng Panginoon, hindi sapat yan. Kaya sabi ng Biblia, for all have sinned and come short of the glory of God. It doesn't matter, how much we would exert our efforts in trying to cover our spiritual nakedness, mga kaibigan, mga kapatid, wala yan sa harapan ng Diyos, that's nothing. Sinasabi ng Biblia, they tried everything in order for their nakedness, in order to cover their nakedness. They sewed fig leaves together, pinagtagpi-tagpi po nila yung mga fig leaves, sabi ng Biblia, and made themselves aprons. But in verse number 21, the Word of God says, unto Adam also, and to his wife did the Lord God make coats of skins and clothed them. So, ibig pong sabihin, hindi po sapat yung sewed fig leaves. Nandito ka ngayon, kaibigan, marali iniisip mo, meron akong reliyon, member ako ng church, okay na ako, pupunta ako ng langit. Think again. Yung pong, it's si Adam and Eve. They tried their best to be righteous in the sight of God. In-exert nila lahat ng mga efforts po, best of their efforts, mga kapatid. Yung pong mga iba, sinasabi nila, may reliyon ako, member ako ng reliyon na to, siguro naman pupunta ako ng langit. Wala pong reliyon pinadala ang Panginoon para magligtas sa tao. Wala pong amount of good works pinadala ang Panginoon para tayo po ay masigurado natin na pupunta po tayo ng langit. In fact, the Word of God says in Ephesians 2:8 and 9, for by grace are you saved through faith, and that not of yourselves, it's the gift of God, not of works. Katulad ng ginawa nila Adam and Eve. That's a picture of good works. They're trying to establish their own righteousness before God. But they failed. They failed. Kaya sabi ng Biblia sa verse 21, and to Adam also and to his wife, did the Lord God make coats of skins and clothe them. Sabi ng Biblia, coats of skins. Although it's not recorded in the book of Genesis, pero there's no doubt in my mind that God had to kill an animal in order for that to happen. Imagine the horror that must have filled the hearts of Adam and Eve as they witnessed death for the very first time. We can see the lamb provided pictures the spotless sacrifice. Yung pinatay po, may pinatay, and most likely it was a lamb. But this Adam and Eve that had never seen blood before, now they watch as God, with His own hands, slaughters an animal to provide a covering for their nakedness. It was in that instant they saw firsthand just how much their sin really cost, mga kaibigan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, for the wages of sin is death.
Even in that time, in that account, it took the death. It required the death of an animal in order for their nakedness to be, to be covered. They finally understood that the wages of sin is death. Yan po yung maliwanag na pinipicture po niyan. What we see in this verse is a clear portrait of what the coming Lamb would do for us. Remember that Jesus Christ, He is the Son of God. Remember that He had never sinned and He did not deserve to die. But remember that He came to this world to have His heel bruised so that He might crush the head of the serpent. Now look away to Calvary. See the Lamb of God nailed to a cross. You know the reason bakit po siya pinanganak? In order for Him to be crucified on the cross of Calvary. Yan pong katotohanan niyan, mga kapatid. Kaya marami pong tao ngayon, yes, even those who don't believe that God exists, they celebrate Christmas. Celebrate po sila ng Christmas. Alam nyo, magkakaroon lang ng makabuluhang celebration this year. In a few days' time, kung tatanggapin mo yung pinakadakilang regalo sa lahat, walang iba kundi yung kaligtasan. The Lord has already done everything. He has given everything. Katulad ng ating theme during our Christmas cantata, He gave everything. So that you and I would not go to hell anymore. So that you and I won't have to pay for our sins in a place where their warmth dieth not and the fire is not quenched. Kaya ginawa na po lahat ng Panginoong Diyos. Makita natin dito, sila Adam and Eve, they tried their best na makover po nila yung nakedness nila, pero wala pong nangyari. Kaya ang Panginoon po, it was the Lord. It was not Adam and Eve, but it was the Lord who made a way for their nakedness to be covered. Hindi po si Adam and Eve, mga kapatid. Hindi po si Adam and Eve. Hindi po sila, hindi pa ba sapat ito, Panginoong Diyos? Ano po ang dapat namin gawin, Panginoon? Kailangan pa ba namin magsu ng fig leaves pa in order to cover their nakedness? No, the Lord did not say that to them. But rather, He initiated para ito pong si Adam and Eve ay makover po yung kanilang nakedness. That's exactly what God did for you and me. God initiated our salvation. Kaya sabi ng Biblia, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Yan ang ginawa po ng ating Panginoong Diyos. Kaya, bakit hindi natin mamahalin ng Diyos po na yan na nagmahal sa atin? Bakit hindi po natin paglilingkuran ng Diyos na yan na nagmalasakit po sa atin? Nabanggit ko po ito last Sunday, that the Lord prioritized you more than He prioritized His Son. Yan po ang katotohanan, mga kapatid. Sabi ng Biblia, He spared not His Son. Para po tayo, hindi niya pinagkait ang kanyang anak so that you and I might be spared. Para tayo po, mga kapatid, ay hindi na magdusa sa lugar ng walang hanggang kapahamakan sa impyerno. Tandaan natin yung sufferings po na naranasan po ng ating tagapagligtas. He died, His blood was shed for the remission of our sins. He was marred, He was destroyed for you. Isaiah 52 verse 14, He bled for you, He died for you. As sabi ng Romans 5:8, but God commendeth His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Hindi po tayo ang gagawa ng paraan, kasi kung ang paraan po natin ay magdadala sa atin sa destruction yan. Just like what the Bible says, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof are the ways of death. Marami pong paraan ng tao para siya maligtas. Ang paraan niya ay papasok siya ng reliyon, ang paraan niya ay magiging mabait ako, there's nothing wrong ng pagiging mabait po, mga kaibigan. Pero hindi po yan ang magiging guarantee na pupunta ka ng langit anong oras maulang ka ng buhay. Kasi yung works natin, kahit ang dami mo pang mababuting gawa, kahit ikaw pa ang pinakamabuting tao dito sa mundo na to, mga kaibigan, hindi po yan ang paraan para pumunta ka ng langit. In fact, marami pong mabubuting tao sa harapan po I believe, marami mabubuting tao sa harapan po ng mga tao na nasa impyerno ngayon. Why? Because they depended upon their works in order for them to be saved.
Kaya po ang nangyari, sabi ng Biblia, kung gano'n ang mangyari, pagdating mo sa langit, kung by works ang kaligtasan natin, pagdating natin sa langit, wala tayong gagawin kundi magmayabang. Pero the truth of the matter is, we have nothing, absolutely nothing to boast of before God. Wala po tayo may pagmamayabang sa harapan po ng Diyos. Yung kaligtasan po natin sa panggitan lang ng biyaya ng ating Panginoon. Kaya makita natin dito, no, that the Lamb that was slain the Lamb provided pictures the spotless sacrifice. Not only that, the Lamb portrays the sufficient Savior. After Adam and Eve sinned and became aware of their nakedness, nabanggit natin kanina, they attempted to cover themselves by making aprons or fig leaves. Pero their efforts were insufficient. But God's way is always sufficient, mga kapatid. God wanted to show them and us that the works of the flesh cannot never atone or cover sin. Wala po. It requires the death of the innocent in the place of the guilty. Sin is taken away only through the shedding of innocent blood. In Hebrews 9:22, the Bible says, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Kaya kailangan yun, kailangan mabuhos yung dugo ng Panginoong Jesucristo. Huwag niyong paniwalaan yung ibang preachers na nagsasabi, hindi na kailangan yung dugo. Hindi po. Mga kapatid, without the shedding of blood, there is no remission of sins. Sabi ng Biblia, nagkaroon lang tayo ng forgiveness of sins because of the blood of Christ. Sinasabi ng Colossians chapter number 1. Man has always tried to craft for himself garments of righteousness. Sabi po sa Isaiah 64:6, our righteousnesses in the sight of God are just filthy rags. Parang maruming basahan yan sa harapan ng Diyos. Hindi po yung righteousness natin ang makakapag-please sa Panginoong Diyos. Meron lang isang katangi-tanging righteousness na pwede po maging karapat-dapat sa harapan ng Diyos, and that's the righteousness of Christ, mga kapatid, mga kaibigan. Makita natin na ganun po yung nangyari dito. Man needs a covering that he cannot provide for himself. When Jesus, the Lamb of God, came into this world and died on the cross, He provided a sufficient covering for the sinfulness of man. When a person comes to Jesus by faith and is born again, alam niyo nangyari? He robes them in His righteousness and makes them worthy to stand in the presence of God. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, no? The moment we get saved, yung righteousness ni Kristo ay napunta na po sa atin. Praise God for that. Amen? Kaya ngayon, no, pag tinitignan tayo ng Ama ngayon, nakikita na po niya yung katuwiran ni Kristo, yung righteousness ni Kristo. Hindi na yung sarili nating righteousness na parang maruming basahan sa harapan ng Diyos. You know, the reason why you're going to heaven, because the righteousness of Christ is imputed in you. Kasi kung wala yung righteousness niya, wala, lahat tayo. Sigurado pong pupunta na impyerno. Regardless how good we think we are, and regardless how good others think we are. Sabi po ng Philippians chapter number 3, I would like for us to look at Philippians chapter number 3, verse number 9. Philippians chapter number 3, verse number 9. This was the Apostle Paul. Apostle Paul was a devout, siya po a religious person. No, he was doing his best in order to follow the law. And look at verse number 9. He came to a full realization. Sabi ng verse number 9, and be found in Him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith. Amen? Yan po yung dahilan. Bakit si Apostle Paul po naligtas? Bakit siya pumunta ng langit? Because he had the righteousness of Christ in him. Romans chapter number 4. Let's look at Romans chapter number 4. Verse number 1. Romans chapter number 4, verse number 1. The Word of God says, what shall we say then? That Abraham our father as pertaining to the flesh hath found. For if Abraham were justified by works, he hath whereof to glory, but not before God. For what said the Scripture, Abraham believed God, and it was counted unto him for righteousness. Yan po ang sinasabi ng Biblia. And look at verse number 5. But to him that worketh not, but believeth on him that justified the ungodly, his faith is counted for righteousness. Verse number 6. Sabi niya, but to him that worketh not, so works have nothing to do. Kung tayo po ay maging kung tayo po ay pupunta po ng langit. Kung tayo po ay ma-justify before God. But to him that worketh not, but believeth on him, pananampalataya, that justified the ungodly, his faith
is counted for righteousness. Look at verse 6. Even as David also described the blessedness of the man unto whom God imputed righteousness without works. Napakaliwanag niyan, di ba ba? Tapos sasabihin pa ng tao, hindi, kailangan kong gawin ito, gawin yan, para ako'y maging karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. Mga kapatid, tandaan po natin, yan po yung paraan ng tao, pero ang paraan po ng Diyos, the best yan. Yung paraan ng tao, baka, that would lead you to destruction, pero po yung paraan po ng Diyos is always perfect. You can try anything you want, you can try anything. You please, whether it's religion, good works, clean living, and so on and so forth to please the Lord. But nothing will be sufficient to deal with your sin problem. Kailangan mo si Kristo, kaibigan. Maray iniisip mo ngayon, ano ba ako ngayon? Kung halimbawa, mawalan po kayo ng buhay, this is the time we're in. We need to take this seriously, mga kaibigan, mga kapatid. Alam nyo, pasalamat tayo. Thankful po ba tayo na buhay pa tayo hanggang ngayon? Alam nyo bakit? Lalo na po yung mga hindi pa nakakasigurado na langit ang punta ninyo, gusto ng Diyos na maligtas ka eh. Gusto ng Diyos magkaroon ka ng katiyakan na langit ang pupuntahan mo. Kaya kung nandito po kayo ngayong gabi na to, at kung tatanungin ko kayo, halimbawa, mawalan kayo ng buhay ngayong pong gabi na to, 100% sure na ba kayo na pupunta ng langit? Kung hindi pa po kaibigan, this is the right time for you to come to God. Gusto ng Diyos na iligtas ka niya. Gusto po niya na yung righteousness ni Kristo, that He would impute the righteousness of Christ in you. Para kayo maging karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. At pagdating ng time, pag ikay namatay na, pupunta ka ng langit. Sigurado po yan. Alam nyo, kapag sinabi ng tao, ay pwede tayo magduda. Pero wag po natin pagdudahan ang sinabi po ng Diyos. Sinabi po ng Romans chapter number 10, verse number 9, maliwanag po sabi ng Biblia that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thine heart that God hath raised Him from the dead, thou shalt be saved. Sa ating pong mga kaibigan na nandito, ako po, sigurado po ako, anumang oras mawalan ko ng buhay, pupunta po ako sa langit. Pero hindi po dahil ako pastor. Hindi dahil ako member po ng Mountain View Bible Baptist Church. Sigurado po ako na anumang oras mawalan ko ng buhay, pupunta ako sa langit. Kasi po merong isang araw sa buhay ko na ginawa ko po yung sinasabi ng Biblia para ako'y maligtas. Ako po yung lumapit kay Kristo, nagsisi ng kasalanan, nanampalataya kay Kristo bilang aking sariling tagapagligtas. Hindi pa po ako baptist nun, pero ako'y naligtas na. Kasi hindi po pinadala ng Diyos ang Baptist Church para magligtas ng tao. Ang pinadala niya po yung kanyang sariling anak. Hindi ko po tinanggap yung Baptist Church para ako'y pumunta ng langit. Hindi po, si Kristo po ang tinanggap ko. Kaya no matter what happens, hindi pa po ako pastor nun. Hindi pa po ako member ng church nun, pero natanggap ko na po yung kaligtasan. Bakit po? Kasi ginawa ko lang yung sinasabi ng Biblia. Kung kayo po ilalapit kay Kristo ngayon, magsisisi ng kasalanan, manampalataya na si Kristo po ay iyong tagapagligtas na siya po'y namatay at muling nabuhay pagkatapos ng 3 araw. Sabi po ng Biblia, maliligtas po kayo. Kagaya po na nangyari sa akin noong April 22, 1989, hindi ko po makalimutan yan. I was only 9 years old. Huwag na po kayo mag-compute. I was only 9 years old when I was saved. Pero hindi ko po makakalimutan yung araw na yon na iniligtas po ako ng Panginoong Diyos. Matagal na po yun. Pero praise God, ako po ay ligtas magpakailanman. Kasi po, kapag ikay niligtas ng Diyos, mula sa iyong kasalanan, mula sa impyerno, ligtas ka magpakailanman. Walang kinalaman po yung mga gawa natin sa ating kaligtasan. Hindi po natin na-earn yung salvation natin sa banggitan ng gawa, and you cannot lose your salvation by works then. Kasi po, regalo yan. Binayaran na po ni Kristo, regalo na lang, kailangan mong gawin, ay tanggapin po yan na may pananampalataya. And sabi ng Biblia, you will be saved. Only Jesus Christ and His shed blood is sufficient to allow us to stand in His presence. Mga kapatid, thank God na meron po tayong victorious Savior. Salamat sa Panginoon. Kaya we are on the winning side. Kaya kung halimbawa may mga bagay po sa buhay natin na hindi tama sa harapan po ng Diyos, why don't we commit that to the Lord and say, Lord, please give me strength. Help me, O God, that I will overcome this struggle of mine. Kasi po, the moment we got saved, the Lord has already placed us in the victor side.
Panalo na po tayo, mga kapatid. Palagi niyo pong narinig to, palagi po natin narinig to, we are not fighting for victory, but we are fighting from victory. The Lord Jesus Christ already won the battle for us at the cross of Calvary. And He crushed the head of the serpent through His death and through His blood that was shed on the cross. Can I ask everyone to please be upstanding? Every head bowed and every eye closed. Narinig niyo po yung salita po ng Diyos. Nandito kayo ngayon, kaibigan. Marahil sinasabi mo, Pastor, hindi ko pa tiyak na langit ang punta ko. If you're going to be honest tonight, would you be able to say na 100% sure ka na langit ang punta mo? Kung hindi pa po, the Lord has a purpose for being you here tonight. God never moves without purpose or plan. Tandaan po natin, it's either heaven or hell ang pupuntahan ng tao. Pero ngayon pong gabi po na to, this is a very precious opportunity for you to make a decision to receive God's gift of salvation. Yan po ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Siya po ay pumunta dito sa lupa para po bayaran ang ating mga kasalanan. Kaya sabi ng Biblia, regalo na lang po ang kaligtasan. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Nandito po kayo ngayon, sinasabi yung Pastor, nais ko pong lumapit kay Kristo ngayon, pagsisihan ng kasalanan ko, sampalatayanan si Kristo para ako'y magkaroon ng kaligtasan, para ako'y magkaroon ng katiyakan ng aking kaligtasan. Inuulit ko po, hindi po reliyon ang kailangan niyong tanggapin, kundi kailangan niyong tanggapin si Kristo. Ang kailangan po ninyo ay relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. And that can only happen if you would come to the Lord, repent from your sins, and trust Christ as your Savior tonight. Magiging makabuluhan ang celebration po ng Christmas if you have received the greatest gift of all. Pero hanggat hindi nyo po natatanggap yun, mga kaibigan, ito pong Christmas time na to magiging katulad lang ng mga Christmas time, mga Christmas days this previous years. Pero you can choose to have a different celebration. Kung ikaw po ay lalapit kay Kristo ngayon, sampalatayanan si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Ang buhay po ng tao ay pansamantala lamang. The Bible says, for what is your life? It is even a vapor that appeareth for a little time and then vanisheth away. Tonight is the time for you to come to the Lord. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Siya po'y namatay, siya po'y nailibing at muling nabuhay. At sabi ng Biblia, kung gagawin niyo po yun, kung tatanggapin niyo si Kristo sa puso niyo, he that hath the Son hath life, and he that hath not the Son of God hath not life. You need to receive Christ as your Savior tonight. Is that your desire? Is that your prayer? Ngayon pong gabi po na to, every head bowed and every eye closed. Hindi ko po kayo papahiyain. I don't want to embarrass anybody here. But I just wanted to let you know na meron po kaming concern sa inyo, meron po kaming mahal po namin kayo. At kung kami nagmamahal sa inyo, mas nagmamahal po sa inyo ang aming Panginoong Diyos. Nais po niya kayo iligtas ngayon pong gabi po na to. Meron po ba sa atin dito nagsasabi, Pastor, nais kong lumapit kay Kristo, nais ko pong tanggapin si Kristo bilang aking sariling tagapagligtas para ako ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ko. Meron po ba? Pwede ba taas ang kamay mo? Meron po ba? Huwag po kayong mahiya. Mahal po kayo ng Panginoong Diyos. Nais po ng Diyos na kayo po ay magkaroon ng katiyakan ng kaligtasan ninyo. Marahil member kayo ng Mountain View Bible Baptist Church at na-realize po ninyo na hindi pa kayo ligtas. It's not too late yet, mga kaibigan. Ngayon pong gabi na to, it's time for you to come to the Lord. Pagsisihan ng kasalanan, tanggapin si Kristo bilang inyong sariling tagapagligtas. Meron po ba sa atin? Meron po ba? Mahal po kayo ng Diyos at nais ng Diyos na kayo po iligtas niya ngayon. Marahil kayo iligtas na. And the Lord spoke to your heart through the message tonight. Na nakita niyo yung kung ano po yung ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. Siya po ay nagpakumbaba. Siya po ay yung tao, He took the form of a man, sabi po ng salita ng Diyos. Nang dahil sa malaking pag-ibig niyo po sa atin. You know, this time is a wonderful time for us to thank God for what He has done for us. Are you thankful for your salvation? Do you appreciate God dun sa gift of eternal life na ibinigay niya po sa inyo? You know, this is a wonderful time for us to be thankful to God. And as I pray this evening, if the Lord spoke to your heart, the altar is open for invitation. Panginoong Diyos, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa inyong salita na nahayag ngayon pong gabi po na to. Lord, what a precious reminder. Panginoon, there are times that kami po, hindi po namin naalala, kinakalimutan po namin, Panginoong Diyos, ang mga ginawa niyo po para sa amin.
Pero ngayong gabi po na to, Panginoong Diyos, I know that this is a wonderful time for us to thank you for what you have done. Thank you so much, Jesus Christ, for taking the form of a servant. You were made in the likeness of man. And dalayan ko po, Lord, na nawa ito po'y maging motivation po namin lalo, Panginoong Diyos, na kami po'y maglingkod sa inyo, pagkat karapat-dapat po kayo, Panginoon, na paglingkuran. Nawa, Panginoong Diyos, kayo po may taas sa lahat po ng mangyari ngayon pong gabi po na to. Nawa, Lord, tulungan niyo po kami na gawin po namin, Panginoong Diyos, yung nararapat. At nawa, Panginoon, tulungan niyo po kami na yung pong huwag niyong hayaan na aming kalabang diablo, Panginoong Diyos, ang siyang pong makagambala ngayon sa gabi po na to. Maraming salamat po sa lahat, Lord. At pagpalain niyo po itong invitation na to. Kayo po may taas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, the Lord spoke to your heart tonight. Would you come to the Lord as our song leader sings? The altar is open for invitation. Why don't you come to God and say, Lord, thank you so much, Lord, sa ginawa niyo para sa akin. Just imagine, sino po yung gagawa nun? It doesn't make sense. It doesn't make sense na ang Diyos po ay magpakumbaba at He would take the form of a man. Nang dahil po sa atin, sino po tayo? Who are we? Hindi po tayo karapat-dapat sa harapan po ng Diyos. Pero ginawa niya po ang lahat para po sa atin, mga kapatid. Siya po ay nagpakumbaba. Makita natin, siya po, pinanalo niya po yung battle sa krus ng Kalbaryo. At masabi po natin ngayon, we have every reason to serve Him. Meron po tayong lahat ng dahilan para po tayo maglingkod sa Kanya. Minahal po tayo ng Panginoon ng lubusan, mga kapatid. The question tonight is, do you really love Him? Mahal mo ba ang Panginoong Diyos? Mahal mo ba yung Panginoon? Kung tunay mo siyang mahal, paglilingkuran mo siya. Kung tunay mo mahal ang Panginoong Diyos, gagawin mo ang lahat para siya ay mawalhati sa inyong harapan, mawalhati sa pagitan ng buhay mo. Marami mga bagay po sa buhay natin na hindi pa natin isusuko sa Panginoon. Tonight is the time for you to surrender those things to God. Let's sing with our song leader. Can cleanse each part, O Lamb of God, I come, just as I am, though tossed about with many a conflict, many a doubt, fightings and fears within, without, O Lamb of God, I come. Let's sing the last verse. Last verse. Just as I am, thou wilt receive, wilt welcome, pardon, cleanse, relieve, because thy promise I believe, O Lamb of God, I come. I come. Amen. Purihin po ang Diyos sa kanyang salita. Ngayon po gabi po na to. And so this time po, we will receive offerings. And para po sa ating mga first-time guests, please don't feel obliged to give. Hindi po sa pilitan ng pagbibigay rito. If you have a first-time guest tonight, ay isa pong malaking pagpapala na po sa amin na makasama namin kayo ngayon pong gabi po na to. And so kami po dito sa Mountain View Bible Baptist Church, we love giving. And we believe in the principle of the Scriptures. It's more blessed to give than to receive. Now, this time po, I would like to ask our ushers. Our ushers have already taken their respective places. I'd like to ask Sir Nathaniel to come and pray for our offerings tonight.
Let's pray. Our dear, gracious, and heavenly Father, Lord, once again we are thankful for this time that you have given us that we could attend your service, Lord. Thank you for the message that we have just heard. And truly, what a wonderful thing it is to know that our Savior, you, Lord, had come down, and that right now, Lord, we are on the winning side. And I pray, Lord, that we would realize this so that yung actions po na gagawin po namin, mga steps na ginagawa po namin, yung mga decisions, Lord, na we are making, this would be the ones that know that they are on the winning side. Dahil, Lord, yung kalaban, totoo po yung nabanggit that he might show that he loves us, but he hates us and he wants us to be destroyed. Help us, Lord, to realize this so that sa inyo lang po kami talaga po magtitiwala, sa inyo lang po kami lalapit. And sa gayon, Lord, we would not waste the chance this season to spread the gospel, spread the good news. How you died for each and every one, Lord, and that you love everyone, and that you want to see everyone to get to know you. And I pray, Lord, na ito nga po yung maging nasa puso po ng bawat isa po na nandito ngayon. Lord, we are given also this chance to give, and we know, Lord, this offering that we would give, you can use this one para po gamitin palagana pa po lalo yung salita, mapalagana pa po lalo yung ebanghelyo. And so I pray, Lord, that we would uphold our commitment, keep our promises, Lord. Aming faith promise, we've seen that it had been low for quite a couple of weeks, Lord. And so we pray that everyone would be committed talaga, Lord, sa mga ginawa po nilang commitment. We would give what we have promised to you. And so that, Lord, we would also do it cheerfully. Nang sa gayon, pwede po namin i-claim your blessing. Pwede po namin pag-pray that you could bless the gift, Lord, and also the giver. I pray, Lord, for each and everyone that is in here right now. Help us not to go home with the message that we have just heard being forgotten as we go out of this. But because, Lord, may sa puso po namin at sa Lord, makita rin po namin application sa mga buhay po namin. Muli, salamat po sa oras na to. Palain niyo po, Lord, itong time of offering. Then help us again, Lord, to do it with hearts that know that they're doing this for you. Thank you for this time. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you. May be seated.